Diyos o kayamanan ay pinakahuli na ho dito sa chapter 6 ng Mateo na atin hong pinag-aaralan. Walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapopuotan niya ang isa at iibigin ng ikalawa, paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabagabag tungkol sa pagkain at inumin na kailangan ninyo upang mabuhay, o tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit? Masdan ninyo ang mga ibon, hindi sila naghahasik ni nag-aani o kaya'y nagtitipon sa bangan. Gayunman, pinakakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? At bakit kayo nababagabag tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano sumisibol ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagpapagal ni humahabi man. Ngunit ito ang sasabihin ko sa inyo. Maging si Solomon ay hindi nakapagsuot ng kasing ganda ng isa sa mga bulaklak na ito, bagamat napakariringal ng mga damit niya. Kung ang mga damo sa kabukiran nabuhay ngayon at kinabukas ay iginagatong sa kalan, ay dinaramta ng Diyos, kayo pa kaya? Kay liit ng pananalig ninyo sa Kanya. Kaya't huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin, iinumin o daramtin, sapagkat ang mga bagay na ito ang kinayuhumalingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit, pag sumikatan ninyo ng higit sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos at namuhay ng ayon sa Kanya na kalooban, at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Kaya huwag ninyong kabahala ang para sa araw ng bukas. Saka na ninyo harapin kapag ito'y dumating. Sapat na sa bawat araw ang kanyang suliranin. Napaka maganda po yung kung iisa-isahin po ito ninyo, mga giliw namin tagapakinig. Inyong mababasa sa inyong banal na aklas, Diyos o kayamanan. Makikita ho natin dito, yun hong halaga ng Diyos sa buhay ng isang tao. Dito, Kuya Bertie, binibigyan ng diin dito na God first sa buhay ng isang tao. Yung mga pagkain ang sabi nga rito, yung mga po ay nababalisa. Hindi pala dapat tayong mabalisa. Basta't humiling tayo sa Diyos at tayo'y Kanyang tutulungan. Nasabi pa nga rito, yung mga ibon hindi sila naghahasik ni nag-aani o kaya nagtitipon sa bangan, gayon nang pinakakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't mahalaga kayo kaysa mga ibon? Yung mga ibon sa umaga aalis yun, lilipad-lipad yun, padapo-dapo sa sanga ng kahoy, palingaling ganyan, patingin-tingin. Pag nakakita ng isa, tutukayin. O pag sa panlasa niya, okay, lulunin na. Lilipat na naman sa isang sanga. Pagkatapos, pagdating ng hapon, ng takip silim, malapit na magtakip silim, pupunta na sa kanyang hapunan. Walang kaproblema. Kinabukasan, lalayag na naman siya. Hindi raw nag-iipon ng mga pagkain. Kuya Bert, sa binasa ko hong bigyan nga ho kami nyo ng magandang inspirasyon para ho sa ating tagapakinig. Alam mo, Kuya, na talaga namang hindi ka pwedeng maglingkod, no? Ng sabay sa dalawa. Na? At hindi ka rin naman makakasakay ng anuman sasakyan ng sabay. Siguradong isa may iiwan. Isa lang.
Pero kung titingnan natin, yung mga nabasa natin, sabi mo nga, kung ito'y lilimiin nating mabuti, sinabi ng Panginoong Diyos, huwag kayong mabalisa. Kung ano ang inyong kakainin at kung ano ang inyong dadamtan. Hindi ba mas mahalaga ang buhay kaysa pagkain? Ang katawan kaysa damit? Ipinahihiwatig sa atin ng Panginoong Diyos. Nilalang ng Diyos ang tao. Binigyan niya ng buhay. At ang may karapatan lamang nito na kumuha ay siya. Binigyan niya ng katawan at siya rin ang may tungkulin na damitan niya ito. Ang ibig sabihin ng Panginoon, anuman ang mangyari sa atin, dapat nakatuon sa lumalang sa atin ang ating pag-iisip, sapagkat siya ang magsusupply ng anumang pangangailangan ng ating buhay. Manalig tayo sa Kanya na hindi niya tayo pababayaan. Ito ang ibig niyang sabihin. Kung lagi na lamang tayong nag-aalaala dahil sa buhay na ito, nakakaranas tayo ng mga paghihirap. Ito'y hindi dapat makasira sa ating pananalig sa lumalang sa atin. Siya ang magbibigay sa atin. Ituturo niya kung ano ang dapat nating gawin upang ito ay makuha at mapasa atin. Hinalin tulad niya yung mga ibon na hindi nagpapagal, hindi nagtatanim o nag-iipon sa bangag. Katulad nga ng sinabi mo, Kuya Min, na pero sila ay lumilipad. Pumupunta sa iba't ibang mga sanga at doon ay nakakatagpo sila ng kanilang pagkain. Hindi sila nag-iipon. Pero hindi sila pinababayaan ng Diyos dahil binibigyan sila ng pagkain na hinahanap nila na hindi lamang dumadapo sa kanilang mismong bibig. Anong ibig sabihin ng Panginoon? Tularan natin ang mga ibon. Tayo ay dapat maghanap din ng ating ikinabubuhay. At pag tayo naghanap, siguradong makakahanap tayo dahil ito ang magiging dahilan ng pagturo niya sa atin kung paano natin makukuha ito. Una, huwag mawalan ng ating pananalig sa Kanya. Ang sabi nga niya, kay liit ng inyong pananalig. So, ito ang ibig sabihin ng Panginoon. Ipagkatiwala natin sa Kanya ang ating buhay. Ipagkatiwala natin ang ating katawan sa Kanya. At siyang bahala, ituturo niya ang bawat mangyayari sa ating buhay araw-araw. Sabi niya, higit sa lahat, pag sumakita ninyo na pagharihan kayo ng Diyos at ang lahat ay ibibigay sa inyo. Ito ang ibig kong sabihin ko yun. Kung ang Diyos ang naghahari sa atin, hindi yung ating sarili ang naghahari sa ating sarili.
Kung anong gusto natin, yun ang ating ginagawa. Hindi ang gusto ng Diyos. Walang mangyayari sa atin at magiging magulo.